happy, blessed midweek church. At ganun din po sa ating mga onliners. Hallelujah. Kumusta po kayo? All is well, amen. Praise God, no? Kasi po, despite of everything, we are still here standing by His grace. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Banal na Spirito, right now, patuloy ka naming inaanyayahan, O God, Lord, sa aming midweek service, Panginoon. Hallelujah. We give you thanks, Lord God, Lord, sa lahat, Panginoon, Lord, ng kabutihan mo, ng katapatan mo, O Lord God. Hallelujah. Salamat, O God, Lord, sa panibagong kaarawan, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin, Lord. Hallelujah. Fresh encounter with you, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord, even we don't deserve it, Lord God, you still gave it for us, Panginoon. Salamat, Lord, sa mayaman mong presensya, Panginoon, Lord. Right now, malaya kang kumilos, Lord God. Hindi ka namin nahadlangan, Lord. We seek your kingdom first, Lord God, your righteousness, O God, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, continue to lead us and guide us right now, Panginoon, Lord. Hallelujah. To worship you, Lord God, in spirit and in truth, Panginoon. Hallelujah. Lord, we declare the shalom of God, Lord, sa buhay ng bawat anak mo, Panginoon, na narito, Lord, even sa mga onliners, Panginoon, in the name of Jesus. And Lord, patuloy ka, O God, na mamit ng bawat isa, Lord God, in the name of Jesus. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, let your will be done, Lord God, in the name of Jesus. We declare and decree, Lord, na patuloy, O God, Lord, yung anointing mo, yung power mo, Lord God, in the name of Jesus. Salamat, Ama, Lord, sa kabutihan mo. Patuloy ka naming itataas, dadakilain at sasambahin sa oras na ito. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Let's continue to worship God. More than I can hope or dream of, you have built your favor and made one day. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, Flex! So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough. More than I can hope or dream of. You have put your favor in me one day. One day in the house of God is better than 1,000. Better than 1,000 days in the world. Let's sing, I'm so blessed, come on. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love, has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough, Lord. More than I can hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. I'm so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. I'm so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Thank you, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me.
Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain. Say, your love. Say, you are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, it's all me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Continue to praise God and honor Him. Hallelujah. We're going to sing praises to you, Lord. We're going to honor you, God, today. You deserve the highest glory and praises to you, God. Let's continue to worship God and let's hear what He's about to say to us. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know
goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's dedicate this song to God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Say, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Sing all my life, and all my life you have been so, so good. With every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Sing. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With your loud voice, let's sing this. Sing. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Say, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sige po, tayo po patuloy na manalangin. Hallelujah. Ipag-pray po natin ang mga tithes and offering natin. Hallelujah. Ama, sa mga ngalan ni Jesus, maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, Lord, sa iyong pagpapala, Lord, sa lahat ng biyaya, Lord God, na ipinagaloob niyo po sa amin. Ama, tanggapin niyo po ang aming mga ikaputhandog. At Lord, tanda ito at ng aming mga handog, Lord God, ng tanda ng aming pagsamba, at ng pagpapala mo, Lord God, sa lahat ng mga biyaya in the name of Jesus, Lord. Lord, kinikilala po namin na sa lahat, Lord, nagmumula ito ang kakayahan namin, ang lahat ng aming mga biyaya in the name of Jesus, Lord. Lord, maraming pong salamat, Lord. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. I don't know you, but I know you got tension in your neck, stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Yeah. Feel these words inside your chest. You are loved. Amen. Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Sige po, bago po tayo darako sa salita ng Panginoon, can we, tayo po tayo uli, no? Bilang paggalang po, no? Sa salita ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Abba, Father, we thank you, Lord, for this afternoon, O Jesus. We exalt and bless your name. We bless your name, O God, sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We declare, O God, righteousness, O God. We declare holiness, Panginoon, because the kingdom of heaven is at hand, Lord Jesus. Maraming salamat sa paghahari mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Kinikilala namin, Panginoon, Lord, you are the ruler, O God, of this world. You are the ruler of our life, O God. At inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya. Holy Spirit, mag-take over ka sa hapong ito. Patuloy na bigyan mo kami ng malinaw na kaunawaan
no, malinaw na kaisipan, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay nakikinig, Lord God, sa iyong mga salita. We cover, Lord God, we apply the blood of Jesus, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin and even sa lahat po ng aming manonood, Panginoon. Maraming salamat, Ama. There is power in the name of Jesus. There is power in your word, O God. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat na may pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lahat tayo ay makakaupo na. Okay, yung ating pag-aaralan ngayon, ito po ay aking pinamaga, Enduring Faithfulness. No po. Meron po akong binabasang libro about kay kay Bishop Armstrong, no, yung asawa ni Pastor Jean. Okay, nung nag-meet kami, binigyan niya ako ng isang libro, no, yun nga yung About Kingdom's Millionaire, no. So, ang sabi niya doon sa pinakauna, no, bahagi ng kanyang libro, no, ang sabi doon, the nations of the earth are in the time of shaking. Nangyayari po ba yan? Yes, lalo na po ngayon. Amen. Kung nanonood kayo ng balita, no, siguro pag nag-scroll kayo sa social media, din natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino ang tama. Tama po ba? At yun ang sinasabi, no, ni Bishop na we are in a season of shaking. No, hindi lamang sa ating spiritual na kalalagayan, even literal na nangyayari sa paligid natin, especially now. Amen? Sabi dito, no, the earth are in time of shaking. Saan? No, sa economies, crumble, system fail. Sabi na, yet in the midst of this chaos, the covenant of God stands unshakable. Ang sabi ng libro niya. Even though na maraming chaos na kinakaharap, no, yung bawat isa sa atin, kinakaharap ng bansang ito, kinakaharap, no, ng ating spiritual na kalalagayan. May dumarating man na di-discourage ka, no, feeling mo you are weak, no. But sinasabi ng salita ng Diyos, no, yung covenant ng Diyos sa atin ay hindi nag-shake. Amen. Unshakable siya. Why? Because the promises, the word of God, no, yung kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos na ipinangako niya sa atin, no po ay nakabound ang Diyos kung ano man yung sinabi niya at ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Nandyan ba tayo? In Psalms chapter 145 verse 13, ang sabi diyan, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord is faithful in all His words, and kind in all His works. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Amen? Nasabi dito, no po, ang Diyos daw po, no, mula noon hanggang ngayon, even in this generation, the Lord still faithful. Amen? Yung kanyang mga salita, ang sabi dito, ay nagsasabi ito, no, may kalakasan because the word of God is so powerful at yung kanyang mga gawa, no po, ay namamangha ang bawat isa sa atin. Even though, no po, na meron tayong kinakaharap, no, na mga chaos sa mga buhay natin, but kung alam po natin ang salita ng Diyos, no po, na ang sabi niya dito, na ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago, no? Even in this generation. Nandyan po ba tayo? Sa Tagalog, ang sabi dito, ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan at hindi nagbabago. Amen? Ang paghahari ng Diyos tunay nga sa bawat isa sa atin, kailanman ay hindi nagbabago at walang hanggan. Amen? Itong nakikita natin sa mundong ginagalawan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng bagay ay mawawala, subalit ang kanyang salita ay mananatili. Nandyan ba tayo? Kaya nga makikita natin dyan, no, ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako. Wow! Bawat pangako ng Diyos sa atin ay hindi tayo binibigo. Pagkat ang Diyos ay tapat. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano, ito ay mabuting lahat. Wow! Amen? In the middle of chaos, in the middle of the storm, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay mabuti. Amen ba? Now, ang sabi dito, this passage highlights yung ating teksto, no, ang pinaka-highlights nito, God's eternal sovereignty and unfailing faithfulness across all generations.
distinguishing His eternal reign from the temporary nature of all earthly things. Amen? So makikita natin dyan, no po, ang pinaka-highlights no, ng ating teksto, tinutukoy yung soberanya ng Diyos. No? At yung kanyang unfailing faithfulness. Sabi nga ng Bible, no, bagamat tayo no, ay pumapalpak, bagamat tayo hindi tayo nagiging faithful sa Diyos, but still ang Diyos faithful sa bawat isa sa atin. No? At ang sabi niya, mula noon, even in the past, present time, and even in our future, hindi nagbabago ang Diyos. Ang sabi dito, in all generations. Amen? Yung generation nyo ngayon, kung saan kayo nakapasakop, no? May millennial, ano yung isa? Ano yon? Oh, diyan ba kayo nakapasok? Ang sabi ng salita ng Diyos, anumang mga henerasyon ang papalit, still hindi magbabago ang Diyos. Amen? At makikita natin, His eternal, sabi dito, will reign. Amen. Ang lahat ng bagay, ang sabi dito, no, pag si Lord, no, ang may sabi, lahat ng bagay ay magre-reign sa buhay natin. Maliban na lang yung mga earthly things na nakikita natin, they are temporal. Ano yung mga earthly things na nangyayari ngayon? Mga earthly things na nakikita natin. Amen ba? So, kung meron ka mang pinagdadaanan sa buhay na ito, may chaos ka nga, sabihin mo sa katabi mo, temporary lang yan. Amen? Kung malinaw sa atin na ang Diyos na kinikilala na, yung soberanya ng Diyos, kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang mga, kailangan kiniklaim natin yan. Amen? At ang sabi dito, all are temporal, especially lahat ng mga nature o natural na bagay na nakikita natin. Amen ba? Nandyan ba tayo? Now, meron akong tatlo, no? Core themes, this passage. Meron akong tatlo, no, na nilalaman. Itong ating mensahe, itong pinaka text natin, no, yung tatlong core themes, no, na sinasabi ng ating teksto. Number 1, everlasting reign. Ibig sabihin ng everlasting reign, walang hanggang paghahari ng Diyos. Amen. Naniniwala ba kayo na He is the same? Amen. From the beginning, from the Genesis unto Revelation, into Revelation, He is the same. Kaya nga sabi ng Book of Revelation, He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Nandyan ba tayo? Sabi dito, God's kingdom knows no end. Walang katapusan ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, makikita po natin dyan, no, po, kapag meron tayong pinagdadaanan, pag feeling natin, no, we are weak, no, alalahanin mo lang, no, yung sinasabi ng salita ng Diyos, na kailanman ang paghahari ng Diyos ay hindi humihiwalay sa kanyang mga anak. Amen? Tao lang ang humihiwalay sa Diyos, pero si Lord hindi siya humihiwalay. Amen ba? At ang sabi dito, no, walang katapusan ang paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. In terms of time of earthly boundaries, no, dito po, sa nakikita natin, no, lahat ng bagay, position, power, all are temporal. Temporary lahat yan. No po? At lahat ng bagay dito sa planet Earth, may mga kani-kaniyang mga boundaries yan. Nandyan ba tayo? No? May mga earthly boundaries, no, na tinutukoy, no po, habang tayo ay naririto sa mundong ginagalawan natin. While human governments and rulers arise and fall. Amen? Only the name of the Father, amen, ang siyang hindi, ang tawag doon, ay ang hindi kumakalas, no po? Ang hindi nagfe-fail, no, doon sa kanyang mga gawa. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ako'y namamangha sa bawat gawa ng Diyos. Amen ba? At ang sabi dito, even lahat ng powers na meron, na habang nandito ka, rulers, amen, mga government, ngayon na nangyayari sa ating bansa, lahat po yan ay mag-fail. Nandyan ba tayo? But, ang sabi dito, God's dominion remains secure and unshakable. Wow. Amen. Kung pinangahawakan mo, no, ano man yung mga nakikita natin sa paligid natin sa ngayon, no po, yan ay bunga, no po, ng mundong ginagalawan natin, ng punong-puno, no po, na ang sabi ng Bible, punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng kasalanan, amen, yan ay nagiging bunga po, no po, no, na mga nangyayari ngayon sa paligid natin. Ano sinasabi
sabi doon na full of power. Amen? Yung, alam mo yon, yung kanilang mga ayaw magpatalo. Amen? First time in the history of the Philippines na dalawa ang magiging Senate President. Kung nanonood kayo ng balita. Why? Bakit? Bakit nangyayaring lahat na to expose? Halili siya para ma-expose yung dapat na ma-expose. Amen? At unti-unti nilalabas ngayon. Amen? At ano ang nagiging bunga nito? Amen? Nandyan ba tayo? At ito yung gusto ng kaaway. No? Na ang bawat nilikha ng Diyos na kanyang kinreate ay magkaroon ng pagkakahiwalay-hiwalay, pagkakahiwa-hiwalay, no? At ito yung plano ng Diyos, no? Nawasakin, no? Itong kanyang kinreate, no po? Kaya tayo bilang mananampalataya, no, kailangan naroroon, no? Responsable tayo na ipanalangin po yung ating bansa, even not only in kingdom invasion, no? Hindi lang sa kingdom invasion na dapat tayo umiyak, hindi lang sa kingdom invasion na dapat natin ilapit yung bansa na even in our personal daily living. Amen? Yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, pakikipag-ugnayan, no po, lalo na sa mga nakikita po natin ngayon sa ating paligid. Amen ba? Now, ang sabi dito, makikita natin dyan, no? Sabi dito, God's dominion remains secure and unshakable. Ang gawin natin yung, sabihin mo sa kanila, gawin natin yung part natin. As a kingdom citizen. Hindi tayo taga rito. Saan tayo? Taga? Saan kayo? Buti ako bubulan. Amen? Amen ba? So now, habang tayo ay narito, habang hindi pa tayo kinukuha ni Lord, at hindi pa dumarating si Lord, gawin po natin yung bahagi natin. Amen po ba? At makikita natin sa Luke chapter 133, and He will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Amen. Lahat ng bagay may katapusan. Lahat ng mga nangyayari yan, may katapusan yan. Kaya nga unti-unti may na-expose na. Amen. Bunga yan, kapatid, ng pananalangin mo. Bunga yan ng pag-iyak mo. Bunga yan sa pagtawag mo sa Panginoon. No! Amen? Bilang mga believers, tinatayuan lang natin. Ano ba yung pinapanalangin natin sa ating bansa? Amen? Na ang ating bansa, isang araw, ay maging katulad ng Singapore. Hindi ba pinapangarap yan? Amen? Amen ba? Ang ilang po tuloy Yun yung pinapangarap natin. Amen? And now, unti-unti, na-expose na po, unti-unti. Kaya nga, pag nanonood ka ng balita, hindi mo na alam kung ano yung totoo. Amen? Nandyan po ba tayo? Kaya nga makikita natin dyan, ang sabi ng Luke 1:33, and He will reign forever, and He will reign over Israel. Forever. His kingdom will never end. Sabi natin, His kingdom will never end. Amen. Bagamat may chaos ngayon sa buhay mo, ba'y pinagdadaanan natin? Ano ba yung sitwasyon natin? Sabihin mo sa akin, His kingdom will never end. Ang paghahari ng Diyos ay walang katapusan sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Everlasting reign. Amen. Hallelujah. At makikita na lang natin isang araw, no? Na siya ay paparinin na. No? At makikita na siya ay nasa alapaap para tayo ay dakitan. Dakitan. Ano yung sa Tagalog? Ano po yung sa Tagalog? Dakitin. Dagitin. Ayan. Amen? Yun na po yung hinihintay natin. Pero habang tayo po ay naririto, amen, kailangan maging bahagi po tayo to expand the territory of the Lord Jesus, to expand the territory of the Father here on earth as it is in heaven. Amen. Sa pamamagitan po ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen ba? Na makikita na magre-reign si Christ. Amen. Sa mga buhay natin. Number 2,
ultimate trustworthiness. Pag sinabing ultimate trustworthiness, pagiging mapagkakatiwalaan na ro. Hallelujah. Amen? Ito ay issue. Amen? Na nangyayari po ngayon. Dalawa, na-divide ang Senate. Nanonood ba kayo? Na-divide siya. At ngayon, may 12. O, alam niyo yung story. At ngayon, hindi alam ng mga Pilipino kung sino yung tama at sino yung mali. Nandyan ba tayo? At hindi natin alam kung sino pa yung pwede nating mapagkakatiwalaan. Lalo na po sa mga sitwasyon na to. No po? Lalo na ngayong tag-ulan. Sabi nga, habang tag-ulan yan, naaalala. No? Amen? Sabi nga ni Bang Aquino, kailangan matugunan yan kasi every time na babaha, mabubuhay ang flood control. Amen? Amen? Talaga, di ba? Totoo naman yan. Every time na habang may baha, amen, mabubuhay ang flood control. Ngayon, hindi natin alam kung sino pa yung mapagkakatiwalaan natin. Maliban na lang tayo ay lubusang magtiwala sa Panginoon at sabihin natin sa ating panalangin, Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bayan. Amen? At tayo po na naririto, even sa lahat ng ating mga onliner, hindi lang basta tayo nagmamarites kung ano yung nangyayari. Kundi yan po ay ilapit po natin unang-una, no? Ilapit po natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang sabi dito, the verse emphasizes that God is loyal in all He does and can be trusted to fulfill His promise to be manifested. Amen ba? So, ine-emphasize ng ating point number 2 na kung papaano ang Diyos ay loyal sa bawat isa sa atin. Loyal na ipinagkatiwala yung buhay niya sa ating Panginoong Yesus na ibinigay sa atin. Nandyan po ba tayo? At makikita natin dyan no po, yung kanyang katapatan. Amen? Yung katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At ang sabi dito na pwede natin pagkatiwalaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Amen. Psalm chapter 24 verse 1 NLT, the earth is the Lord's and everything in it. Amen. The world and all its people belong to Him. Amen. Hallelujah. Ang lahat ng bagay, ang sabi dito, ay lahat ito ay sa Panginoon. Because He created us in His own image and likeness. Amen ba? At ang sabi, lahat ng bagay ay sa Kanya. So meaning po, lahat ng bagay na nakikita na the Lord Himself knows everything. Alam niya ang nangyayari. Ang gawin lang natin, we do our job, we do our part as kingdom citizen. Amen? Amen po ba? Nandyan ba tayo? Ang sabi dito, no? Sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. Sabihin mo, sa Diyos ka. Diyosa ka. Amen. Tayo po, no, ay kinabibilangan ng Diyos. Amen. Sabi dito, every believer begins as a steward, entrusted with a leader, tested in faithfulness, and proven in integrity. Wow. Stewardship is where character is forget and discipline is cultivated. It is a training ground where we learn. Amen. So ang sabi dito, isa sa mga pwede nating ihalimbawa dito, yung pagiging stewards natin. Ano sa Tagalog ang stewards? Katiwala. At ang sabi dito, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa maliit. Anumang mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Our job, no, literal na trabaho in secular, no? Literal na trabaho when it comes in ministry, no po? Literal na trabaho sa pagiging magulang mo, sa pagiging anak mo, sa pagiging tatay mo, sa family.
No? Yan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang sabi dito, nasabi ng Bible, tayo ay pagkakatiwalaan ng maliit. Na kung papaano, no? Kung sa maliit na bagay, hindi tayo napagkakatiwalaan, how much more pa sa malaki. Amen ba? Kaya nga ang sabi dito, stewardship, ang sabi dito, ay sabi dito, stewardship is work character. Sabi dito, yung ating character, yung ating pag-uugali, yung ating kaugalian, ang sabi dito, ay nakapaangkop yun po yan sa ating pagdidisiplina, wherein ang sabi, kinukultivate, no? Ito sa atin as a training ground. Amen. Sa pag-apply po ng trabaho, di ba? Pag sinabing, tanggap ka na, di ba? Titingnan yung resume mo. Tapos, pag sinabi nung nabasa yung resume mo, at sinabi nung nag-interview sa'yo, pasado ka na. Eto na yung mga hakbang na gagawin mo. Di ba? Ipasa mo to, merong ganito, ganyan, ganyan. And after that, sasabihin sa'yo, meron kang training. Ayan. So, yung training na yon, ay paghahanda po doon sa trabaho na ating tatrabahuhin. Nandyan ba tayo? Same with the Lord. Amen? So, kung tayo po ay pinagkatiwalaang ng Diyos, at sa maliit, ang sabi dito, every believer, kailangan alam natin po na tayo po ay marunong po when it comes in stewardship. Stewardship in our ministry, stewardship na mga blessing na ibinibigay ng Lord sa atin, no? Yung ating mga ikaput handog, how to mold our character in that matters. Hanggang ngayon, issue pa sa atin, yung ikasampung bahagi na pwedeng ibalik sa Panginoon. Kaya nga po, ang buhay natin, same. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Kung alam mo na ibibigay mo yung para sa Panginoon. Kung hanggang ngayon, yung ikasampung bahagi ay question mark pa rin sa Panginoon, ay malaking factor yan, kapatid. Malaking question yan sa pagiging Kristiyano mo. Amen ba? At makikita po natin dyan, sabi din, stewardship is not the destination. God's intention is promotion. Wow. Amen? Pati yung mga promotion, magugula kayo niya. Bringing us into sovereignty, where we do not just manage resources, but command influence. Amen. Kaya nga sinasabi kanina, yung integrity natin. Amen. As lahat ng mga believers, amen? Kaya nga po, di ba sa church, kapag nabigyan ka nasabihan ka po ng inyong mga pastor, especially ng inyong senior pastor, dito ka ilalagay. Amen? Bakit ka inilagay doon? Ibig sabihin, isa ka sa mga napagkakatiwalaan. Nandyan ba tayo? At kapag, na dumadami po yung ating mga tasks sa Panginoon, ibig sabihin, yun ang nakikita sa'yo. At yung pong promotion na yon na ibinigay sa inyo ay hindi po nanggaling basta sa pastor. Yan po ay nanggaling sa Panginoon. Ibig sabihin, katiwa-tiwala ka. Amen? Nandyan po ba tayo? Marami pong gustong magkaroon ng posisyon. Amen? Kaya nga po yun yung nangyayari na yun. Ang sabi ng kabila, siya daw ang nasa posisyon. Amen? Ang sabi naman nung sa kaliwa, siya daw. Amen. So, hindi mo na alam kung sino yung tawag doon. At dahil nga doon sa usapin na yon, marami po ang mga nagko-comment. Kaya nga po ngayon, di ba, ang sabi ko sa balita, hindi mo na ako manonood ng Netflix, manonood mo na ako ng balita. Dahil sabi niya, lalabas ang 18 Marie. Kasi kaabang-abang talaga. Nanonood tayo ng balita? Tahu-tahuan ng Bastien, No? O merong hiling yan sa kabila, natapos na yun sa kabila. No? Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, kailangan tayo mismo, marunong po tayo mag-discern. Amen. Kahit tayo mga Kristiyano, doon pa lang, makikita mo na kung sino yung totoo at hindi. O pwede yung bulan sa akin mamaya kung sino yung totoo. Di ba? Why? Grabe ang kasiwalingan ng kaaway. At ang mga tao po sa mundong ito, talagang ginagamit ng kaaway. Amen? At yun naman talaga yung purpose ng kaaway, manira. Amen? Pumatay.
pong lumalabas ngayon. Amen? Amen. So now, sabi mo sa maging kailangan gising ka lagi. Actually, lahat ng mga nangyayari na yan, nasa ano na po yan eh, nasa Revelation po yan. Amen? So, kailangan lagi tayong gising. Amen? Para tayo po ay maging bahagi po na habang nangyayaring lahat ng ito, no, ningin natin sa Panginoon. No, to expose. Ma-expose. Kasi, hindi siya sinasabi. I-expose ni Lord dyan. Kasi yun yung prayer natin eh. Why? Kasi yung dahilan bakit naghihirap ang bansang Pilipinas. Hindi po ako namumulita. Every time na nanonood ko yan, syempre nakikita ko kung ano yung sitwasyon, lalo na po yung tag-ulan. Amen? Nandyan po ba tayo? Kaya nga makikita natin dyan, no po, na God's intention is promotion, bringing us into sovereignty. Where we do not just manage resources, but command influence. Yan po yung nangyayari. Kapag may power ka, may influence ka. Kahit na hindi tama. Kahit na manako ka, okay lang kasi tingkat ang power, tingkat influence. Pero naniniwala po ako hindi maglalasyon. Amen. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi ng Book of Chronicles, no, kung tayo ay tatawag sa Kanya, no po, at makikita po yan, every deception ng kaaway, amen, ay masisira sa pamamagitan ng ating tinig, sa pamamagitan ng ating panalangin. Amen ba? Jeremiah chapter 33 verse 3. Amen. Hallelujah. Sabi dito, no, ang halimbawa natin dyan, si Esther, si Daniel, si Joseph, and Deborah. Itong mga Bible character, men and women who are ready to function as champions and stewards of divine resources and rise into places of influence for the sake of kingdom advancement. Amen? So, halimbawa po natin yan, si Reyna Esther. Amen? So, even na-promote siya, napangasawa siya ng hari, pero makikita pa rin natin dyan, hindi nagbago yung kanyang character. Mas lalo siyang lumapit sa Diyos. Amen po? Kaya nga po ang nangyari, no po, nung ang kanyang mga lahi, no po, ay may plano po, sinaama na sakupin o patayin sila. Amen? Ano po yung ginawa, no, nung kanyang tiyuhin? No po? Dahil may influence eh. Asawa siya ng hari eh. Di ba? So, ang sabi nung tiyuhin niya, si Mordecai, ito yung mangyayari sa atin. Ito yung ginagawa ni Naaman. No? Ito yung gagawin niya sa atin. Paapatayin niya yung bayan natin. Yung mga lahi natin. So, ano sabi ni Mordecai? Anong dapat natin gawin? Unang-unang nilang ginawa, sila po ay nag-prayer and fast. Amen? At etong matindi na habang sina Mordecai, yung tsuhin niya ay nasa prayer and fast, sila ay nananalangin, ang ginawa ni Esther, ginawa din niya yung part niya. Kasama niyang nag-prayer and fast ang lahat ng kanyang mga helper. Amen po. Ano pong nangyari? Nagbaliktad ang sitwasyon. Sino po ang napatay? Yung pong gahaman sa posisyon. O sabihin mo sa katabi mo, walang ganun dito. Amen po? So ano po yung nangyari? Nagkabaligtad po yung sitwasyon. Kung binabasa niyo po yung Book of Esther, no po, at makikita po natin diyan, no po, na kung papaano, no po, yung pundasyon, no, yung firm, no po, sa faith ni Esther, no po, na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Ano po yung nangyari? Nagkaroon po ng kasagutan po ang lahat ng kanilang mga pinapanalangin. Amen. Pangalawa, si Daniel. Amen. Si Daniel is one of the Bible character na prayerful. No po? Ang sabi ng hari, ang sabi ng mga marites, sinabi nila sa hari, sinusulan ng hari na ang sabi, kailangan magpalabas po kayo ng isang batas na walang mananalangin sa ganito. Eh, alam nila si Daniel ay nananalangin. No po? Anong nangyari? Nagpalabas ang hari kung sino man ang makikitang nananalangin, paparusahan. Anong ginawa ni Daniel? Tumigil ba si Daniel sa kanyang pananalangin? Hindi. May chaos. Alam niya kung ano yung magiging sagot ng kanyang paglabag doon sa kautusan ng hari. At ang sabi niya, di ba, sa kingdom country,
Kung ano man ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Gagawin niya yan. Kaya nga ano nangyari? Nung si Daniel ay lumabas doon sa panuntunan ng hari. Anong nangyari? Oh, you know the story. Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Ano sabi ng hari? Kailangan kayong sumamba dito sa rebultong ito. Naalala niyo yan? Daniel chapter 2 yata yan. No? Kailangan niyo sumamba dito sa rebultong ito. Kung hindi, ang sabi ng hari, iahagis ko kayo sa pugon. Ano sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Mahal na hari, kung iyon po ang gusto niyong gawin, be it, mangyari nawa. Pero kahit po anong gawin ninyo, hindi po kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Amen? Tayo kaya? Amen? Alakang bakal. Amen? Nagbabago yung ano natin, no? Nagbabago yung pananaw natin sa Panginoon. Anong sabi ng tatlo na, Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan na yan. Gawin mo na, mahal na hari, kung ano ang gusto mong gawin para sa amin. Mangyari nawa. Anong nangyari? E di nahagis sila. Saan? O naman, mamasa ko ang Bible. Saan po sila hinagis? Sa pugon. At ang sabi ng mga Bible scholar, ang temperature po, no po, yung ano na yun, yung init na yun. Alam mo yun na hindi ka pa man, yung lalapit ka pa, eto yung oven, eto yung pugon. Parang lalapit ka pa lang, masusunog ka na. Eh, ang sabi ng Bible, hinulog sila. At etong matindi, nung hinulog sila doon sa pugon, mag-worship, mag-praise and worship lang ka rin. Kasi nakita ng hari, sila ay naglalakad sa loob ng oven, sa loob ng pugon. At ang sabi ng hari, di ba 3 lang yung hinahulog yan? Ba't 4 sila? At yung isa parang Diyos. Wow! Amen! In the middle of chaos. Amen? Sa sitwasyon na alam mo na wala nang solusyon, kasama mo si Lord. Amen? Amen? Kasama natin ang Panginoon. Amen ba? At makikita natin dyan, sabi ng hari, 3 lang ang hinagis, pero 4 sila. At yung isa ay parang Diyos. Amen? Gaano man yung pinagdadaanan natin, still, God is faithful. Amen? Amen po ba? Yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, amen, ay hindi po nahahadlangan ng anumang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Minsan akala natin, grabe na yung pinagdadaanan natin, pero hindi mo alam, meron pang masigit pa doon sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Amen ba? Nandiyan, kaya tayo, blessed tayo, kasi nasa province tayo. Kaya yung mga nangangarap, no? Pumupunta sa Manila. Lahat binibili. Dito, yung kapitbahay mo, kung nasa gitna ka, yung isang kapitbahay mo, may tanim na palay, yung kapitbahay mo na isa, may tanim na ang tawag na gulayan, mabubuhay ka. Amen? Dahil after nilang kumuha ng ang tawag doon, kinuha yung mga na yan, pwede kang mamulot. Amen? Yung mga mais dito, pinamimigay. Sa Japan, yung isang mais, 100 pesos. Samantalang dito, yung mais magkano lang, 50 pesos, 1 kilo. Amen? Yung okra, doon sa mapalat, pinamimigay yung okra. Diba? Kaya blessed tayo. Hindi ko po sinasabi na hanggang kina ang probinsya. I mean, if you compare, kasi kung minsan, kapilang ko kaya kening ngarayan. Diba po? No, kamunta. Diba po? Diba? Gusto kong for a change. Ganun tayo no? Amen? Yung mga nasa Manila, kulang na lang po, bumalik sila dito. Amen? Tayo po na nandito, blessed na blessed tayo. Bakit? Kasi kapag yung kapitbahay mo, maraming lupa, para ka na rin may lupa. Amen? Meron mo kamahal. Mabubuhay ka. Mababasabang sa kadabi mo, kaya blessed ka. Kaya makikita po natin yung mga kinreate ni Lord, lupa. Mula sa lupa, lahat ng mga nabubuhay sa lupa, lahat ng mga nabubuhay sa air, hallelujah, punong kahoy, hallelujah. Amen? Kaya masasabi, Lord, salamat. Kaya kung minsan, no po, halata mong pasalamat king Ginoo. No?
Kung titingnan natin yung mga nilikha ng Diyos, mapapawaw ka. Sabi ko nga, isipan mo yung bundok. Makanano na yung kebet, Lord, yung bundok kayan, Kenny. Dininani ang palagyo, arayat. Alam mo, tingnan mo yung katabi mo, paano binigay ni Lord yung buhay mo. Tapos ang pangalan mo, Diyosa. Pangalan mo, Veronica. Amen. Sabi ng Bible, mula sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, alam niya. Alam na ng Diyos na sa Kanya ka. Amen. Pwedeng palakpakan ni Lord ka rin. Amen. Amen. Nakikita niyo ba? Kaya nga po sabi ko, no, i-appreciate tayo hanggang kahit saan ka man pumunta. No po, pagsakay mo ng sasakyan, kung magbabiyahe ka, ako po kasing ganun ako eh. Maliliit na bagay lang. Kunwari nakakita ko ng Ginoo, pasalamat ko king Ginoo. Tapos makikita mo yung bundok, tapos eto pa, lalakad ka. No, na habang naglalakad ka, yung shadow sumusunod sa iyo. Diba? Sino yung makakagawa nun? No, ba? Alam niyo ba yung pagpapala ni Lord? Ganun din. No? The blessing of the Lord will behaunt you all the days of your life. Ang pagpapala, sabi dito, para siyang shadow na sinusundan ka. Sino naniniwala doon? Na ang shadow, yung biyaya ng Panginoon, sinusundan. Sabi ng Bible, will behaunt you. Hahanapin ka ng pagpapala. Hindi ang pagpapala ang hahanap. So, hahanapin ka ng pagpapala. Sino may gusto noon? If you are a good stewards. Nandyan ba tayo? Now, ang sabi dito, number 3, universal sovereignty. Pag sinabing universal sovereignty, another term, supreme power. Kataas-taasang kapangyarihan. Sabi dito, Daniel chapter 3, 34 to 35. Okay. Ang sabi dito, after this time had passed, I, Nebuchadnezzar, looked up to heaven. Sabi dito, my sanity returned, and I praise and worship the Most High, and honor the one who lives forever. The one who lives forever. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar. Sino yung sasambahin niya? Sabi niya doon, the Most High, and honor the one who lives forever. His rule is everlasting, and His kingdom is eternal. Amen. All the people of the earth are nothing compared to Him. He does as He pleases among the angels of heaven and among the people of the earth. No one can stop Him. Wow! Or say to Him, what do you mean by doing these things? Amen? So mismo si Haring Nabucodonosor, sino mo yung diniklara ni Haring Nabucodonosor? Sabi niya dito, siya ay nanalangin at tumingala sa langit. No po, at nagbigay siya ng papuri at pagsamba sa Diyos. Amen? In the middle of storm or chaos ng buhay natin, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Bigyan natin ng pasasalamat, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Can we do that? Pwede ba natin gawin yan? No, Pastora, okay lang ba, Pastora, na may pinagdaan? Nakaman mumunta kayong kilwal ka rin ka mag-praise and worship, yan. Puta, balada na ano nang malilyari, kaya ka na. Imburi na po sabihan kayo, Nino po, imbis na mag-alala ka, imbis na mag-doubt ka, pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Amen? Sabi dito, all the people of the earth are nothing. Amen? Nothing compared to Him. Amen. Hindi natin pwedeng ikumpara. Amen. Yung kabutihan ng Diyos laban sa kabutihan ng tao. Ang kabutihan ng tao, merong hangganan. Pero yung kabutihan ng Diyos, kahit papalpak ka, okay pa rin kang Lord. Basta, tayo po ay lubusang nagtitiwala at nagre-repent sa Panginoon. Amen. Sabi dito, the concept of universe sovereignty highlights a higher power. Power's absolute control and authority over all creation. The book of Daniel emphasized God's reign over all earthly kingdoms and
history. Sabi dito, sovereignty is rulership under divine authority. It is walking in the dominion and mandate of Genesis 1:28. God's purpose in every sphere life, government, business, education, media, arts, and family. So yan po ay nakakompose po siya doon sa book of Genesis 1:28 na kung saan, no po, no, ang sabi dito, ang rulership and the divine authority mula sa Diyos, ibinigay niya sa Panginoong Yesus, and after Jesus Christ, nag-ascend siya sa heaven, kanino ibinigay ang authority? Sa atin. You have the dominion and authority. Amen. Kaya nga dinideklara natin, kailangan mag-rule ka, mag-reign ka. Ano yung mag-rule, mag-reign? Kailangan si Kristo naghahari sa buhay natin. At ang lahat ng bagay, makikita po natin dyan, no, ang sabi dito, no, yung purpose ng Panginoon na magre-reign yan sa Genesis chapter 1:28. Amen. You are the ruler. Amen. Sabihin natin, you are the ruler. No, lahat ng bagay, amen. Kaya po nating i-rule yan, amen. We need to declare and believe. Amen ba? 1 Chronicles chapter 29 verse 11 to 12. Sabi dito, yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours. Amen. O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Wealth and honor came from you alone, for you rule over everything. Power and mighty are in your hand, and at your discretion, people are made great and given strength. Amen. Next verse, Isaiah 45:7. I create the light and make the darkness. O, ka mapawaw kang Lord. Matudtod kang ni madalumdum kagising mong ngabak at tinanamang panibalo mong aldo na ibiyay Lord kaya ko. Amen? I create the light and make the darkness. I send good times and bad times. Bigla ko may nahimik. I, the Lord, am the one who does these things. Wow. Amen? May mga pagkakataon na kaya nga minsan sabi, hindi maganda yung araw ko. No? Bakit kaya? Di ba meron tayong ganon? Meron tayong hindi maganda yung araw ko. Kaya nga sa ibang company, di ba, meron silang mga greetings. Hindi sila nagsasabi ng bad days, bad times. Lahat sa kanila beautiful. Sa ibang company, ganon, especially sa lahat ng mga tawag doon, ang tawag doon, yung mga parang ako lang nakakaalam no. Parang meron silang mga good vibes na sinasabi, yung mga bad times na ayaw nila. Yung meron silang mga words. For example, pupunta ka sa company nila, yun yung mga masasalubong mo salita sa kanila. No? Sabi dito, I create the light and make the darkness. No? Sabi daw, may dark, nasa kadiliman na naman sitwasyon na madalumdum yaman yung pagdalanan mo ngayon, okay lang yan. Sabi ng Lord, meron pang light na kinreate si Lord. Yan naman gana-gana, madalumdum kimbiyetang. Amen. Amen ba? Sabi dito, I send good times and but, at yung sinabi Kenny, I, the Lord, am the one who does these things. Amen. May reason, bakit tayo nakaka-encounter ng mga ganitong sitwasyon na kung minsan tayo din naman ang gumawa. Kaya merong bad times. Hindi si Lord, bunga lang po yan. Kaya bakit kaya makanini? Mas ang tingingal do ko. Diba? Kaya kasi hikit-hikit. Katulad ng Vincent, I, the Lord, am the one who does these things. Now, lapit na ako pumayari. Key components of enduring faithfulness. Lamentation chapter 3, 22 to 23. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness, His mercy begin afresh each morning. So, meron tayong tatlo na components enduring faithfulness. Number 1, unwavering loyalty.
Ano sa Tagalog ang unwavering loyalty? Walang tigil na katapatan. Pa mo ba? Lumanan niya, sabihan niya. Unwavering loyalty, keeping promises and maintaining devotion, even when it is inconvenient. Amen? Ibig sabihin, hindi nagbabago dapat yung katapatan natin sa Diyos. Even though nasabi dito, inconvenient ka doon sa sitwasyon. But still, ikip mo yung promises ng Panginoon na maging devoto ka doon sa pangako ng Diyos. Mag-reflect, mailarawan yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kahit anong mangyari, hindi basta-basta, matitinag. No? Yung loyalty natin sa Panginoon. Loyalty natin sa church natin, loyalty natin sa ating mga nagme-mentor sa atin, loyalty natin sa mga magulang natin. Amen ba? Mas lalo nating yakapin, no? Yung loyalty na yan. How to love our parents, how to love the church, how to love the Lord, how to love your sibling, yan. Yung kanan at kaliwa mo. Amen? Hindi na babago yan. Amen? Amen ba? Kaya ba yan? Kaya yan. No po? Unwavering loyalty. At makikita natin yan sa buhay ng ating Panginoon. Amen? Panginoong Jesus. Amen? Kahit masakit para sa Kanya at alam niya kung anong mangyayari sa Kanya, still, amen, tinuloy pa rin niya kung ano yung pinapagawa ng Ama para sa Kanya. Kaya nga sabi niya doon sa prayer niya, kung maaari, Ama, tanggalin mo ang sarong ito. Sarong ito, it means paghihirap. Pero, kung ano ang kalooban mo, yun nawa ang mangyari. Amen. Inconvenient man yung sitwasyon, pero kung alam mo, no, yung katapatan at pangako ng Diyos, ay nandoon yung devotion mo. Ano man yung mga pagdadaanan natin. Amen. Hindi basta-basta, no, mag-unwave, no, yung loyalty natin kay Lord. Amen. Even sa lahat ng mga pinapagawa ni Lord sa atin. Amen. Number 2. Resilience. Persevering through hardships, trials, or doubts without giving up. Pag sinabing resilience, ibig sabihin yan katatagan. Amen. Matatag ba tayo? No, sa ating pananampalataya sa Panginoon? Tumatatag ba tayo kapag meron tayong pinagdadaanan sa buhay? Tumatatag ba tayo even, no, sabi kanina na merong mga hardships, trials, or doubts, may minsan kasi dumarating sa atin yan. No, yung mga doubts, normal lang naman. Sabi mo sa normal lang naman yan. Pero wag mong hayaan na lumangoy ka dun sa doubt na yan. No po? Normal yan, persevering through hardships. Amen? May mga sitwasyon talaga kung minsan, talagang ang tawag doon na masusubok ka. Masusubok yung katatagan, masusubok yung patience mo, masusubok talaga kung papaano ka talaga yayakap, no, doon sa pangako ng Panginoon. Amen ba? At ang sabi dito, no, persevering through hardship, trials, or doubts without giving up. Sabi no, don't give up. Amen? Huwag tayong mag-give up. Amen. Nakukuha po natin yung pinag-aaralan natin. Unwavering loyalty, tapos sabi dito, resilience, and then number 3, consistency. Eto, dito tayo. Consistency. Pag sinabing consistency, being able over long periods, acting as a stable, comforting anchor in relationships. Ibig sabihin dito, lahat ng bagay, no po, sa ministry man, lahat ng bagay, kailangan consistent tayo. Kung papaano natin, sabi nga, ang isang bagay na sinimulan natin maganda, tapusin natin ng maganda. Amen? Kung sinimulan ka ng Panginoon, kung papaano ka, no, na sinabi sa'yo, na kung saan kanya tinawag, so tapusin natin ng maganda. Amen? Kasi madalas, nagsisimula lang tayo, pero hindi natin kayang tapusin ng maganda. Pero kaya naman. Sabi mo, kaya yan. Simulan natin ng maganda, tapusin natin ng maganda. Yun ang sinabi ni Pablo. Amen? Tapusin natin ang laban, no matter what. Amen? Hindi yung sisimulan mo siya ng maganda, tapos tatapusin mo siya ng pangit sa dulo. Amen? Ibig sabihin ng consistency, ano man yung pagdadaanan mo sa buhay, ano man yung mga sitwasyon, ano man yung kalalagayan natin, no, ang sabi dito, kailangan, no, tayo ay matatag. No, ando yung katatagan, no, ng ating pananampalataya, katatagan ng ating pagkapit sa Panginoon. Amen? Nandyan ba tayo? Meron po tayong natututuhan. Okay, conclusion.
enduring faithfulness, unwavering commitment to remain loyal and true someone or something regardless of time, difficulty, or changing circumstances is persistent dedication that show up day after day. Amen? So, ibig palang sabihin, no, yung pag-endure ng katapatan natin sa Diyos, no, ito daw po ay hindi nag-unwave. Saan? Sa ating commitment. Na manatili tayo sa pagiging loyalist natin sa Panginoon. Hindi Amen. Para sila. Amen. Yes, ano man po, diba? Hallelujah. Unwavering commitment to remain loyal and true someone or something. Amen. Sabi nga nung isa, hindi ka kundi ang sabi doon ka kung alam kung saan yung tama at totoo. Sabi ng mga, o isa ka sa mga netizen na yun. Amen ba? Nandyan po ba tayo? Hindi tayo loyal kung kanino pa. Una bilang believers, loyal tayo sa Panginoon. At yung prayer natin, God will expose those people. Napilit ginagawa ng kaaway. Yun yung panalangin natin. Di ba pag nagpe-pray minsan nga umiiyak kayo yung pinapalangin mo sa Panginoon to expose. I-expose ng Panginoon at nalakihan ng kaaway. Naninakaw yung kaban na dapat ang mga Pilipino ang makikinabang. Balanta. No, I mean, ramdam ko kasi, siyempre, di ba, sabi nga ni Pastor G, mamahit, nagbabayad ako ng tax. Yung business natin, yung pag-grocery na may tax yun. Lahat ng kinakain natin may tax. Amen? Hallelujah. Tapos, may medium, may small, medium, large. Amen? Tapos, yung gabi nyo, nung maraming tinawag na kargador. Alam niyo yung ganon? Nakakalungkot. Pero yan yung mga panalangin natin na unti-unting tinutugon ng Diyos. To expose that evil, kind of evil. Ngayon nila ako naririnig ng mga ganyan na ano. Amen. Kasi kawawa tayo. Tayo dito okay pa. Paano? Amen. Yun yung iniiyak natin na payamanin ng Diyos ang bansang Pilipinas. O kung hindi mabibigyan ng solusyon yun, paano yan? Amen. Sabi dito, enduring faithfulness, unwavering commitment to remain loyal and true someone or something, regardless of time, difficulty, or changing circumstance, is persistent dedication that show up day after day, outlasting hardship and temptations. Yan po yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Amen. So now, as a believer, no po, na tinawag ng Panginoon, as a kingdom citizen, no po, wala na po tayong pwede pang kapitan sa panahon na to, kundi si Lord Jesus. Amen. Pwede ba lahat tayo ay tumayo? Thank you, Jesus. Hallelujah. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. We bless your name, O God. Yes, O God. We worship your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat sa oras na to, Ama, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon. Enduring the faithfulness of God in our lives, O God. At katulad ng aming mga points, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, you will reign forever in our lives, O God. Sa mga sitwasyon na aming nakikita, Lord, sa aming mundong ginagalawan namin, and even in our personal lives, O Jesus,
Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, let your will be done, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na maghari, ikaw ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Yamang, Lord Jesus, ikaw, Panginoon, ay naghahari sa aming mga buhay at ang lahat ng bagay, Panginoon, na nakikita namin, nahahawakan namin, Panginoon, lahat ng bagay na meron kami nanggaling, ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong soberanya, Panginoon, na patuloy, Lord Jesus, Lord, na nagre-reign sa aming mga buhay, Lord. Kaya sa oras na to, Ama, patuloy namin inilalapit sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Lord, amin pong inilalapit sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Samahan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, ito po, Panginoon, ang aming hiling at panalangin at ang aming deklarasyon, Panginoon. Lord, the truth shall set us free, Panginoon. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, Lord, sa sitwasyon na kinakaharap ng aming bayan, Panginoon, Lord. Hayaan mo, O God, Lord Jesus, yung truthfulness, Panginoon, yung katotohanan, Panginoon, ang siyang maihayag, Panginoon. At habang kami, Panginoon, ay naririto, Panginoon, Lord, gawin po namin, Lord God, Lord, ang aming trabaho, Panginoon, na mamagitan, Panginoon, sa bayan namin sa iyo, Panginoon, Jesus. Hallelujah. Lord, samahan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Sa lahat ng anggulo ng aming mga buhay, personal man yan, Lord God, Lord, dinideklara po namin, Panginoon, ang aming loyalty, Panginoon, ay sa iyo. Lord Jesus, samahan mo po ang iyong mga anak, samahan mo po ang bawat isa sa amin, Ama, even sa lahat ng aming mga onliners, O God. Samahan mo po ang bawat isa, dinideklarahan po namin ang lahat, Panginoon, ng may mga karamdaman, Panginoon, sa oras na to, Lord, by the blood of Jesus, Lord God, Lord, by the stripe of Jesus, Isaiah 53:5, Lord God, I declare right now, healing upon healing, Lord Jesus. Sa buhay po ni Tita Son, Panginoon, sa buhay po ni Tatay Ricardo, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah. Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna back to normal, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, yung kanilang blood pressure, Lord. Lord, yung pamamaga ng mga ugat, Panginoon. Lord, yung patuloy, Panginoon, ng pagbuo ng mga dugo. Lord, in the name of Jesus, amin pong winawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Oh, Jesus. Lord, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, samahan mo po, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord. We claim right now, God, that we are victorious in Christ Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Ama. Maghari ka, manguna ka, Panginoon. We will walk, O God, according, Panginoon. Lord, according sa iyong mga salita, according sa iyong mga pangako, lalakad kami ng may katuwiran at lalakad kami ng may kabanalan. Lord, maraming salamat. Patuloy po naming ibinabalik ngayon ang lahat ng papuri, lahat ng pagsambat, pagluwalhati sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.